Alright, good morning mga kababayan. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga viewers natin. At muli Kuya Rans TV na ngayon ho ang channel ko. Ang pangalan ay Balita ni Kuya Rans TV. At magbibigay lang ako ng komento, reaction dito sa ginagawa nilang panggigipit ngayon kay Senator Villanueva. No? Kahapon no, nagkaroon ng press conference si Senator Alan Cayetano at ipinagtanggol niya itong Senator Joel. At ito rin si Senator Joel ay nagkaroon din ng privilege speech na kung saan pinabulaanan nga yung ipinaparata sa kanya at gusto siya ipadismiss bilang senador. Pero alam nyo, pahiyang-pahiya dito si Ombudsman Remulla sa ginawa niya, no? Dahil mukhang hindi talaga sila nag-imbestiga. Basta na lamang nagpa-interview sa media tapos nagsalita na susulat siya sa kay Tuta Soto para daw i-dismiss itong si Senator Villanueva bilang senador. Imagine niyo mga kababayan, binoto ito ng milyong-milyong Pilipino tapos ganun-ganun na lamang ipapadismiss mo samantalang siya hindi naman siya binoto, inappoint lamang siya diyan, 'di ba, bilang ombudsman. Hindi man lang siya nag-iimbestiga. Kasi yung kaso na yun na inaano nila kay Senator Joel na-dismiss na ho yun. No, pinatunayan ho yan ni Senator Joel. Ang ginawa kasi dito ay pineke yung kanyang pirma. At ito pa ang matindi kasi inililink si Senator Joel sa Buhay Party List. Hindi niya naman party list yun kay kay Brother Mike Bilardi yung Buhay Party List. Ang kanila kasi Sibak Party List eh. Ngayon mga kababayan, eto nga kahapon nag-viral nga ho yung balita na yan. Talagang pinag-usapan ho yan sa mainstream media, sa social media, no, na sisibakin si Senator Joel o pinapasibak si Senator Joel. At meron ako na panood na speech ni Tuta Soto noon way back 2016 yata yun or 2000 basta gano'n na medyo kinontra din nila yung ginawa kay Senator Joel. Sabi ko kung sasang-ayon si Soto doon sa ginawa sa gustong mangyari ni Ombudsman Remulla talagang napaghalata na talaga sila kasi ang gusto talaga nilang yung minority black no, gusto nila talagang pabagsakin din yun kasi takot din sila sa minority black Kung mapapansin niyo mga kababayan, ang pinupunterya nila una si Bongo, pangalawa ito si Joel Villanueva, baka susunod niya si Senator Bato naman, no, magko-complain na naman sila diyan sa ombudsman tungkol kay Senator Bato at kung sino-sino pang mga miyembro ng minority black. Ang tanong, ano kayang mga script ang gagawin nila? Anyway mga kababayan, bago tayo magpatuloy, ako ho'y nagpapaalala sa inyo, sa mga minamahal nating viewers, subscribers, sana paki-like naman nitong video ito, paki-subscribe na rin. At kung maaari, paki-pindot ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. Ito mga kababayan, panoorin natin itong privilege speech ni Senator Joel. Pakinggan natin yung kayong mga sasabihin dito. At sabi ko nga, pahiyang-pahiya dito si Boying Remulla dahil alam nyo, yung nakita niya lang na mayroong kaso doon sa ombudsman, hinalungkat na nila. Tapos nagpa-interview na agad sa media. Sabi nga ng mga kababayan natin dapat ang halungkatin niyang kaso yung tungkol sa anak niya, no, na kung saan na-dismiss ng ganun-ganun na lamang mga kababayan. Iba talaga to si Boying, masyadong talaga no. Ay nako, tama talaga yung sinasabi ng mga kababayan natin, no? Yung mga kapwa natin vlogger na nagbigay ng kanilang mga opinion, no, sapagkat talaga bilang ombudsman kay Remulla dahil hindi naman siya uupo diyan, no, para maging patas. Siya ay itinalaga diyan para yung mga gaya ng mga Duterte, ng mga Duterte allies. So siya ay para sa mga kalaban ng kanyang amo. No, ng kanyang amo si Marcos, si Romualdez, si Lisa Marcos. Yun na yun di ba? So kasi gusto talaga nilang manatili sa posisyon kasi threat kasi sa kanila yung minority, threat sa kanila si Bongo, threat sa kanila si BP Sara di ba?
Sa 2020 talagang ano sila delikado rin sila talaga sa sa mga Duterte at pinapalakas pa nilang loob nila na kasi do ang mga Duterte wala na sa power, hindi na mananalo yan sa 2028. Yun ang akala nila, no? At meron pa akong na anuhan, no, na bali na yung tungkol sa sunog na nangyari sa DPWH main office pa yon na kung saan may mga kumakalat kayo na video na ang bumbero imbis na sa loob nag-spray ng tubig sa labas ng sa labas ng building, no, nandun sila sa loob sa may bintana tapos ni-sprayhan nila yung labas na wala namang sunog at may mga haka-haka pa di umano mga kababayan, no, bago mag-umpisa ang sunog ang mga bumbero nakaantabay na raw doon sa likuran ng DPWH building. Tapos yung computer na sinasabi nilang nasunog nga ho ano ba yan? Nakapagtataka kasi daw meron kasi ako mga nakita mga post ng mga IT expert, mga magagaling sa computer. Sinasabi nila, imposible niya na masunog o mag-short circuit ang isang computer. Sa tagal ko na anyang gumagamit ang computer, ngayon ko lang anya na experience ito. Script yun nasa script daw yun no, kasi nandun daw kasi ang mga files, yung mga ebidensya na magdidiin doon sa mga sangkot sa maanumalyang flood control. Kung mapapansin nyo, wala nga ho silang action dyan sa wala tayong balita na may makakasuhan na dyan sa flood control scam na yan, yung mga pinangalan ng mga congressman, yung gaya ni Saldico, ni Romualdez, wala ho tayong balita dyan mga kababayan kung may mapapanagot ba sa kanila. Nakapokus lamang ho sila sa mga mga kaalyado ng mga Duterte, no? Talagang ibang klase talaga itong gobyernong ito mga kababayan. Ano kaya mangyayari sa Pilipinas pag nagpatuloy itong mga to, no? Biruin nyo, trilyon na ho ang ninanakaw pero wala silang action, no, mga puro sila puro sila divert sa issue. Okay, so ito panoorin natin si Senator Joel Villanueva sa kanyang privilege speech at ulitin ko, no, ako ay nakikiusap sa mga minamahal nating viewers, subscribers diyan. Sana ho i-like nyo na ho itong video ito, i-share nyo na rin at paki-subscribe na rin po. Pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi ka updated sa mga video na in-upload ko. Mayroon pong naninira, pilit na ibinabagsak, iniinsulto, at inaalipusta ang mga miyembro ng Senado, maging ang ating pinakamamahal na institusyon. Let me set the record straight, Mr. President. At para po mas madali, true or false na lang po tayo sa mga paratang ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes, ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Zaldico. Unang paratang po sa atin, Ginoong Pangulo, may kaso daw po tayo sa Ombudsman. True or false? Ang sagot, false. Ang pinag-usapan ng gawa-gawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito pong gawa-gawang reklamo noon ay katawa-tawa sapagkat ang ginamit po, kung po pwede po nating ipakita, na font ay Comic Sans. Yan po ang ginamit na font, pang-comedy po. Ang letterhead po na ginamit ay Buhay Party List. Mr. President, the last time I checked, ang tatay ko po, hindi po si Brother Mike Velarde. Ngunit mahal ko po siya. Mismong NBI din po ay nag-certify. Forge, peke, ang firma ni Joel Villanueva. Sana po maipakita natin sa screen yung pong mga binanggit ng representasyon na ito. And we are willing to wait kung hindi pa po ready, Mr. President. Yes, if there are technical difficulties, maybe we can suspend until
Sapagkat ayaw po natin ng walang resibo at ayaw natin ng walang ebidensya. Session suspended for 1 minute. Comic Sans na ginamit. Ultimo po, si King of Comedy, Dolphy, hindi po ginagamit yung ganyang font. At higit sa lahat, sana po makita natin yung dun sa taas, representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na nung mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President, bago ho ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pine-persecute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede ho bang pakita natin yung dinismiss na po? Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ayan, narinig natin si Senator Joel Villanueva. Matibay din ang hawak na ebidensya ni Senator Joel. Kaya, Boying Rimulya, ayusin mo naman. Ano ka ba? Maglingkod ka para sa bayan, hindi para sa mga amo mo. Wag ganun. Maging patas ka naman. Minsan ka lang mabuhay sa mundo, gumawa ka naman ng tama ngayon. Dahil ginagamit mo naman ang salitang taong bayan, ngayon patunayan mo talaga na para ka sa taong bayan, hindi para sa mga inuutos sa'yo ng amo mo. No? Obvious na halatang halata na, umpisa pa lang ng unang araw pa lang ng pagka-appoint mo sa ombudsman, una mo agad na si Pipi Sara, imbestigahan mo yung kanyang salin, tapos ano pa, yung mga yung mga kaso-kaso dyan na-dismiss na, binubuhay mo. Gano'n kakagaling Gano'n kagaling maghalungkat. Biruin mo si Senator Joel napunta sa Buhay Party List, tapos yung kanyang pirma, pineke, para lang makasuhan, tapos dinismiss ni Ombudsman Martires dahil talagang totoo naman kasi talaga na gawa-gawa lamang yung mga ikinaso kay Senator Joel. Actually, may napanood ako mga kababayan, interview kay Ombudsman Martires at talagang pinatunayan niya naman talaga na na dumaan sa tamang proseso yung pag-imbestiga nila dyan at wala silang nakitang mali kay Senator Joel. Dahil alam niyo naman si Ombudsman Martires magaling, matalinong ombudsman. Hindi kagaya ng iba dyan, nagtali-talinuhan. Sabi nga ni Atty. Topacio, kulang pa sa practice bilang abogado. Magtataka na lamang siya ang nailagay dyan sa ombudsman. Hindi natin minamalit yung kakayahan ng bagong ombudsman, pero sablay ho kasi talaga mga kababayan, maling-mali ho talaga Alright, so hanggang dito na lang ho ang aking reaction video sa mga viewers natin. Ulitin ko, sa mga minamahal nating viewers, isang like lang ho dyan. Share nyo na rin at subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Ingat ho tayo. God bless. Bye-bye.